Hello YouTube! Welcome back dito po sa Pinoy Soldier TV. So yun kumusta naman ng mga buhay-buhay? Well, napapansin nyo wala yung mask natin. Nasira siya. Nawala yung yung pinagkakabitan. Pero kumuha ako ng bagong mask. Siguro bukas, sana bukas ma-deliver. So yan. Well, anyway, ayun nga, may re-reactan lang tayo, no? Ito yung video ni AC. AC ba yan? Ito yung tungkol sa Team Payaman. Ito, ang title is Why the Team Payaman Might Soon Become a Nightmare for Kong TV. So ito yung issue ng nag-promote daw di umano si Boss King at si Juni Boy ng Sugal, which is alam na alam naman ng marami na ayaw ni Kong. So ang question na lang is, may approval kaya to ni Kong? So so itong video na to ay galing kay AC. So syempre gusto rin nating malaman kung anong laman ng video to. So panoorin natin tingnan natin kung mababanggit ba kung na si Kong may approval ba si Kong dito. Tingnan natin to. Team Payaman na isa sa mga naging inspirasyon o naging role model ng iilang mga Filipino YouTubers. Pero recently, biglang nagbago ang lahat dahil maraming mga tao ang nadismaya nang malaman nila ang mga ginawa ng iilang mga members ng Team Payaman. Hi! Ako si AC at sa video ito titingnan natin kung bakit maraming mga influencers ang disappointed sa mga miyembro ng Team Payaman. Ang Team Payaman ang isa sa mga well-respected na mga YouTubers sa loob ng Pilipinas. Isang grupo na naging inspirasyon sa paggawa ng mga content ng maraming mga content creators para magsimula sa kanilang pag-vlog. Kaya maraming mga tao ang nagtataka kung anong nangyari sa Team Payaman at bakit ang isa sa mga well-respected content creators ay bigla na lamang nag-promote ng sugal. It all started noong July 25, 2024 when Boss King started a live stream sa kanyang Facebook page kasama si Steve with the caption na So ayun July 25 nung nag-live si Boss King. And yun nga, so maraming nagulat kasi alam naman natin na ang Team Payaman ayaw talaga na nai-involve sa ganitong promotion. So marami talagang magugulat, lalong-lalo na yung talagang nakatutok sa kanila at yung mga nakakakilala, yung ibang nakakakilala sa kanila, no? So talagang magugulat sa ganito. susubukan lang ang swerte at may And hindi lang yung kumbaga hindi lang dahil sa nag-promote ng sugal daw. Dalawa pang member ng ang gumawa. So kakaiba talaga 'to. nakalagay sa baba na entertainment lang, wala akong link. With 19,000 comments at mahigit 4,000 na reacts, makikita natin na binaliwala lamang ito ng mga tao dahil nasa isip nila na for entertainment lamang talaga ito. Boss King then said sa may bandang 27 seconds ng kanyang stream na uunahan ko na kayo Hindi ako nagpo-promote kaya makikita nyo nga dyan wala nga akong link Ano lang to? Inunahan mo na sila baka kasi sabihin Baka sabihin promote. Baka hindi nila Ito hindi mo inunahan, lumalabas defensive ka, Boss King. Kasi the fact na ipinakita mo na naglalaro ka nito and sasabihin mo na for entertainment lang, depensa mo na lang yon. So masyado kang defensive. Kumbaga wala pang pumapansin o nanghuhusga, dumepensa ka kagad 'di ba? So obvious na obvious 'to
nila alam kasi sila mismo yung nagsabi na itry mo. Okay, Sa kanila nang galing eh. Nakaka-addict pala. Oo, sa kanila nang galing yung W scatter eh. At sa panahon ding ito, makikita na natin ang mga early signs na hindi lamang ito para sa entertainment because their stream lasted for approximately 1 hour and 10 minutes. At makikita din natin na ang stream ng ibang mga influencers na nagpo-promote ng sugal ay nasa loob din ng 1 hour. Gaya kay Ghost Wrecker, Awit Gamer, at lalong-lalo na kay Chooks TV. At dito lamang nagsisimula ang issue ng mga Team Payaman members dahil kinabukasan ay nag-stream na naman ito ng sugal. Ngunit hindi ito tulad ng stream niya kahapon dahil ngayon may Yun na. So, hindi lang isang beses. So, kumbaga, 2 consecutive days na nangyari. Okay? And, kung mapapansin nyo pero for sure naman na, babanggitin din to. Merong bago sa video nila compared dun sa the day before, no? So merong kakaiba rito, which is yun nga yung mga logo ng pinopromote nilang laro, 'di ba? So kumbaga sa nakararami pagka nakakita ng ganito, matik to it means pinopromote mo. Hindi mo siya ilalagay na ganyan. Hindi mo i-display ang mga yan kung hindi mo pinopromote yan. Diba? Kahit anong sabihin mo, promotion to, Boss King. may nakalagay ng watermark ng casino na nilalaro nila sa tabi ng kanilang video. At kung sa tingin nyo na dito na nagtatapos ang lahat, nagkakamali kayo. Then makalipas lamang 3 araw, ay hindi lamang isa, kundi 3 Team Payaman member na ang naka-livestream habang naglalaro ng sugal. If you're a web designer, here are 4 Wix Studio features you gotta know. So yun. Nag-commercial pa. So first on the list, section May grid. ads pa We're pala. talking about a Noong July 28, 2024, Judy Boy started a stream titled Pag Ako Nanalo na kung saan habang nagpapatuloy ang stream, makikita natin na ito ay pareho lamang kay Boss Keng na mayroong watermark sa tabi. See? Yan na yung obvious na evidence. 'Di ba? Kumbaga sa uniform or sa jersey ng basketball player, andyan na yung logo sa jersey. Kaya mo nilagay para i-promote. Same thing. So nilagay mo yung watermarks dyan ng mga nilalaro mo para i-promote. At may nakasulat sa taas na huwag mo na agayahin. Ito sabihin namin sa lahat ng nanonood. Is gawin agad, Pad! Is gawin! Tangin na, Pad! Sa'yo na tong 50k ko, Pad! Kaya dito na nagsimula Lakas, magtanong mga 50K? fans nila kung bakit bigla na lamang nag-promote ng sugal si Junie Boy with comments like, kakalungkot, pati kayo nag-promote na din ng sugal. Hindi ka na Junie Boy na kilala ko. Sad, nag-promote ng sugal. Kala ko pa naman iba ang grupo na to. At noong kumalat na ang issue na Yun na, yun na yung sinasabi ko Maraming nakakilala sa Team Payaman na ayaw na hindi nagpo-promote ng sugal. And all of a sudden, biglang ganito ang makikita nila. Which is, syempre, may malulungkot nga naman. Kasi yung yung reputasyon na dala nila is biglang nabago dahil dito. promote daw si Junie Boy, agad itong naglabas ng pahayag niya, starting a live stream sa loob ng TikTok and stating na, Ay guys, hindi ako nagsusugal, nagpo-promote ng sugal ha. Naglalaro lang ako, nilalive ko lang for entertainment. Uy, pwede ba yung sa... Sino maniniwala pa, di ba? Kumbaga, kahit mag-live ka dyan ng 1 beses, 2 beses, 3 beses, wala nang maniniwala, sir. Kasi lahat ng pinakita nyo is obvious evidence na yon na nagpo-promote kayo. So, ang question na nga lang dito na pinakihintay is talaga ba na inapprove to ni Kong? Which is, may mga nagsasabi na oo. Kasi, kung talagang hindi kung hindi talaga nagpo-promote ng sugal ang Team Payaman, si Kong ang unang-unang magbabawal niyan. 'Di ba? So, may mga nagsasabi na oo.
alam ni Kong. Meron nagsasabi na hindi, baka hindi. Diba? Pero who knows, di natin alam kung anong umiikot kung anong nagiging usapan sa sirkulo nila. Diba? Sabihin yung word na Hindi ko alam, pero kung iniisip nyo basta yung eh, S. basta kung iniisip nyo na nagpo-promote ako ng S, hindi. Trip mo lang. Masaya siyang content eh. Uso naman siya eh. Ang dami kong viewers kanina. Hindi kong titignan nila na nagpo-promote ako. Bahala na sila. Pero Yun. Hindi, yung bahala na kayo. So, pwedeng oo, or ano to eh, pwede mo na i-consider to na admission. Kasi kung talagang hindi, at yun yung iniingatan yung reputasyon, sasabihin mo talaga hindi. Di ba? Magkapit-pita na ng itlog, hindi talaga. Pero ito hindi. Although, ano na rin naman, kasi may freedom nga naman ng tao na mag-isip tungkol dito sa isyong to. Pero since galing sa kanya, parang admission na to. Di ba? Kumbaga, inaamin niya na. Yung ibibigay niya sa tao na, bahala na kayo mag-isip. Ano na to eh. Gas-gas na linya. Di ba? masaya lang ako. Nagko-content Pero lang alam ako. mo as a viewer, Ngunit kung hindi nga siya nagpo-promote ng sugal, bakit nga ba mayroong logo ng nilalaro nilang casino sa tabi Yun. ng kanilang livestream? And while other people believed sa sinabi ni Juniboy na for entertainment lamang daw ito, mayroon din namang ibang mga content creators na disappointed dahil sa kanyang ginawa. So yeah, hindi ako nabibigla no kung sakali man na totoong nagpo-promote na sila Juniboy ng sugal kasi pinapalabas nila no, hindi sila nagpo-promote mga pre, ginagawa lang daw nila to for entertainment purposes only. Na ako personally, hindi ko pinaniniwalaan no, para sa akin bullshit itong sinasabi nila. Oo. Although pakiramdam ko no, hindi Diba? naman nabata yung mga tao para mapagtagpi-tagpi nila yung katotohanan na for entertainment lang kaya to, pero bakit kaya nila nilagyan ng watermark yung live nila no, ng online casino na nilalaro nila? Ba't kaya nila nilagyan ng watermark? Gusto lang nila i-inform yung mga tao kung ano ba yung brand na nilalaro nila? Pero hindi sila nagpo-promote BS yun. no, ayon sa kanila mismo. Yun lang siguro yung hindi ko trip dito. Bullshit. Yung potential na panloloko nila sa fanbase na meron sila. Siguro sinusubukan pa rin nila isalba yung imahe na hindi kami nagpo-promote ng sugal. Lahat ng to for entertainment purposes only. Wala nga kami nilalapag na link eh. Hindi gaya ng ibang nag-online promotion dyan eh. Kung magpo-promote ka niyan, yakapin mo na lang no. I-embrace mo na lang. Mas ano nga yun eh, tutusin parang mas pabor sa inyo na hindi maglagay ng link eh. Kasi yung link na yun kumbaga hindi kayo hindi makikita yung nyo ng mga client nyo, ng mga may-ari o yung mga management ng pinopromote nyo. Pagka may link kasi, alam ko, yun eh. Siyempre, parang merong logins, di ba? Yung credential nyo na andon. So, mamomonitor. Pagka walang link, di ba? Pwede kayong, mag-promote na, hindi nadadaan dun sa, sa monitoring. Well, ewan kung naiintindihan nyo, no? Mahirap din kasing ipaliwanag yung ganyan, lalo na sa mga nagpo-promote. Tutusin yung iba nga, hindi alam kung paano kumikita yung mga yan. Ang iniisip lang siguro, by contract o 1 month, ganito kikitain nyo ganyan. Which is ang alam ko, hindi eh. Mas malaki pa kinikita nito, parang per stream nga to, parang kada isang live stream, alam ko malaki eh. Diba? And even though they tried to hide it, na hindi daw sila nagpo-promote ng sugal dahil para sa kanilang entertainment lamang daw ito, and of course, dahil wala daw itong link, just like TPC said, na pinagtagpi-tagpi din ito ng mga fans nila. They're testing the water on how much they can get away with less or without repercussions from their Yun. side. That's why they disclosed it immediately that it isn't a sponsored deal. The moment that they put it on their platform is already promoting. Dahil walang link, mas matindi po ang bayad dyan. Yun na. At ito pa, hindi sakal si Juniboy ng mga may-ari ng online casino. Alam nyo kung bakit? Eto na. Kasi hindi nila matitingnan yung numbers ni Juniboy. Yan, So, si yan yung Juniboy, sinasabi ko. Mas mahal siya ngayon. And the worst part kung bakit maraming mga taong nadidisappoint sa kanila is not only the fact
na nagpo-promote na sila ng sugal, they also have the audacity na magsinungaling patungo sa kanilang mga audience na hindi daw ito Yun yung pinakamaling ginawa. Kasi kung tutusin, kung gusto talaga nila na kumita, let's say alam nila na malaki ang kitaan dito at gusto nilang i-grab yung opportunity, hindi na naman nila kailangan magpaka-hipokrito eh. 'Di ba? Kasi tutusin, alam naman ng tao din na hindi na ito yung isang way to para kumita ng malaki and makadagdag sa income nyo, no? So kung itatanggi nyo pa, ipipilit nyo na for entertainment purposes lang yung ginagawa nyo, ayun yung malaking panloloko eh. 'Di ba? Parang napaka-hipokrito nyo, magpapaka-plastic pa yun na itatanggi nyo pa. Di mas magandang aminin nyo na lang. Kasi kung tutusin, kung gusto nyo, wala nang magagawa ang tao eh. Oo, siguro magugulat sila. Pero yung lokohin nyo, nakakapikon nga naman yun. Di ba? Mas maganda inamin nyo na lang. promotion. Gusto nila, they can have it both ways. Kumbaga, maglalaro kami ng casino, wag kayong magagalit sa amin. For entertainment purposes lang. Pero alam naman nating lahat kung saan ang kahahantungan nito. At yun ay ang pagkawala ng respeto ng iilang mga tao patungo sa kanila. Noong July 29, 2024, Kong TV started a live stream sa kanyang YouTube channel titled Deadpool Party na kung saan maraming mga taong nag-spam sa kanyang live chat ng El Sugal and asking the question kung bakit nga ba pinayagan ni Kong TV magsugal sila Junie Boy. Mosing, may go signal ba ang pagpopromote nila Boss Keng at Junie ng sugal? Sana naman wala at ipatigin mo na yan. At habang patuloy ang pag-spam ng mga tao ng El So, maraming gustong makaalam kung approve mo yan Sir Kong, kung napapanood mo to, no? So, nasa iyo naman kung sasagot ka. Karapatan mo yung sumagot, karapatan mo ring hindi. Pero ang point dito is, kung mananahimik ka lang tungkol dito, siguro, admission din yun. Kumbaga, parang sinabi mo na rin na, pinayagan ko yan. Yun na lang yung magiging neto. Magiging ending neto kung sakali na hindi ka sumagot. Sugal and bashing Kong TV. Mayroon naman di iba na pinoprotektahan sila, stating na kung nag-promote sila ng sugal, choice naman nila yon. Choice Tama din din naman. Mapa-influence kayo. Di naman pala si Kong nag-promote. Dito kayo nagkakalat. And with other people supporting him, one reply stood out the most. The reply stated na, fan ka ba talaga? Di mo pa alam yung na-build na reputation ni Mosing? Hate niya yung ganyang content kasi inaalala niya mga viewers niya. Tapos ganun-ganun lang, sisirain ng 3 kumag. Ito na So kung hindi alam ni Kong to, dapat nga ang itigil kasi Matic, since siya yung kilalang leader ng Team Payaman, siya yung sa kanya magre-reflect to. Diba? So, yun nga. So, maraming, kagaya nito, sinabi na nila, maraming nakakalam na ayaw niya ng ganitong content. Pero yun nga, kung hindi siya sasagot at hahayaan niya lang yung nangyari, it means yun, pinabayaan niya. Pinayagan niya. Diba? Tapos yung isang comment kanina na sinabi na kung nag-promote, choice niya naman. Tama naman yun. Choice nila yun. Karapatan nila yun tumanggap ng ganong promotion o ng ganong deal. Diba? Pero ang punto nga dito, dapat inamin nyo na lang. Hindi yung ginago nyo yung mga tao. Sasabihin nyo na for entertainment purpose lang. Diba? Napakalaking kagaguhan naman nun. Winawalang hiya nyo yung tao Patid pa niya, ang reply na ito ang nagsasummarize ng impact na ginawa ng iilang mga members ng Team Payaman patungo sa reputasyon ni Kong TV. Dahil sa loob ng mahigit 16 years ay napanatili ni Kong ang malinis na reputasyon sa loob ng YouTube, doing the best he can para hindi magka-issue tapos bigla na lamang itong masisira
dahil lamang sa pag-promote ng Team Payaman ng sugal. At hindi din natin alam kung sinabihan ba talaga ni Kong ang kanyang mga members na pwede ito mag-promote ng sugal. Dahil sa ngayon, wala pang nilalabas na statement si Kong patungo dito. At kung lalabas man na hindi ito pinayagan ni Kong, hindi na lang natin alam kung sino ba ang susunod na mag-promote ng sugal sa kanila. We already lost Juniboy, Boss Kang, and Steve. And it would be really sad to see kung mayroon pang ibang mga miyembro ang susunod sa kanila. Dahil kung kaya nga mag-promote ng Team Payaman ng sugal, isang top tier na channel sa loob ng Pilipinas and a role model towards many content creators, paano na lang kaya yung ibang mga maliliit na influencers? In the end, this won't be the downfall of Team Payaman. They will never Hindi. lose viewers. Hindi naman ito yung magiging downfall nila. Ang alam ko, sinabi rin ni MG to, no? Hindi Boss MG ni Makagago na downfall to ng mga viewers na kasi at the end of the day sila Juniboy kumikita sila, nag-promote sila, kumita sila, ano yun, matik yun, walang talo doon kasi pinromote lang nila. Pero ang downfall dito is yung mga tao, kung magpapa-impluwensya sila at susugal din, lalaruin nila to, okay lang kung parating panalo, paano kung talo, di ba? So yun kumbaga marami ng naloko sa mga sugal-sugal na yan di ba? Yung iba nga nag-uubos ng mga gamit, binebenta para lang makapagsugal ng ganyan, 'di ba? So sa kanila, kila Juniboy sa sa mga nag-promote nito, wala silang talo. 'Di ba? Well, sana lang kumbaga yun nga, yung with regards to dun sa reputation na nalagaan nila Kong for more than a decade. Is it 16 years? 16 years pa o 14? I think 16, no? So, yun nga, marami talagang masyashock. Tsaka ang isa pang downfall na ito sa tao, no? Kung ikaw na taga-suporta nila Kong or ng Team Payaman, magkakaroon to ng effect sa'yo dahil mababawasan na yung content na ginagawa nila. Dahil, yun nga, nakakita na sila ng panibagong way to earn na mas madali. Kisa sa mag-content sila, mag-iisip sila ng i-content nila, dito ipopromote lang nila, maglalaro lang sila, kikita sila. So, ikaw na nanonood na nag-aabang ng video nila, wala, hanggang na lang. Siguro, makakita ka lang ng content, kung yun dati, nakakagawa sila na, let's say, once, twice a week, baka hindi na. Baka once every 2 weeks. Kumbaga, yan, yung upload nila yan, nila dyan, kung nagde-daily upload sila dyan, sobrang yun, matik yun. Hindi na magiging yun. Hindi na magiging daily upload yun. Mababawasan yun. Di ba? So, ang downfall talaga niyan nasa mga nanonood o mga taga-suporta nila din. Di ba? At walang downfall na mangyayari sa kanila. Dahil yung downfall ay patungo sa mga taong nanonood sa kanila. Yun na. Kasasabi. Ito yung nakita ko kay MG. Sa mga manonood nila. Alam nyo kung bakit? Kasi from now on, mas mababawasan ang content nila dahil tatamarinan na sila. Greed is the word. Makikita na natin ito sa mga Pagiging recent gahaman videos ni Kong TV. sa mga Dahil hindi paunti nakakaintindi ng paunti salitang ang mga greed. vlogs na pinapost niya at nagiging madalas na ang pag-livestream niya. Pansin ko din sa mga netizens, pag ipang content creator nag-live ng sugal, sasabihin masamang ito kasing itong issue na to, parang ilang weeks na to, baka nga 1 week na to Pero so far, wala pa akong nakikitang sagot ni Kong
I-ano nyo nga, kung meron man, penge naman akong link, paki-comment dyan sa baba, Gusto ko ring makita sana yung kung sumagot ba si Kong. Mang influence. Pero pag Team Payaman gumawa, bigla sasabihin na okay lang yan. Pera naman nila yan. And while that statement is true, sana naisip man lang ni Juniboy at Boss Keng kung ano ang magiging epekto nito kay Kong TV. Dahil baka nakalimutan na nila na hindi nila makakamit ang ganitong kasikatan kung hindi napanatili ni Kong ang magandang reputasyon na meron sila ngayon sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga bagay na magre-resulta ng isang napakalaki na issue. Yun na. Di ba? Ang Team So yun, tayo naman mga taga-subaybay, wala naman tayong magagawa. Choice nila yon. Kumbaga, yun nga, pera nila yon. Pero siyempre, sana sana hindi to inapprove ni Kong. No? Sayang kasi yung reputation na na-build ng more than a decade. So yun lang, no. Kumbaga ako personally nakichismis lang talaga ako. Sabi ko nga sa inyo, ito na to eh. 1 week na ata or almost 1 week na ata tong issue na to. Kasi hindi ko kagad siya na content kasi inaabangan ko nga kung naghahanap ako kung may sagot si Kong tungkol dito para kumbaga sa akin sasabay ko na sana. Wala. So wala, kinontent ko na siya ngayon. Pero sana magsalita pa rin siya para magkaroon ng linaw tong issue na to. No? So yun lang mga kap. Maraming salamat sa mga nanood. And kita-kita po ulit tayo dito lang sa Pinoy Soldier TV.